Sa laro ay patuloy si Goro sa kanyang maingat at kontroladong pagpipitch, pero pagkatapos nitong makapaglagay ng runner sa base ay pinalitan na ito ni Watts at nagpahinga na si Goro. Nagpatuloy ang game hanggang sa nagawang maipanalo ng Hornets ang laro laban sa Wings. Habang nasa locker room ay napag-usapan ng ilang mga ka-team ni Goro na mas maganda na ang ipinakitang laro kanina ni Goro kumpara noong nagsisimula pa lang ito sa majors. Kasunod nyo na ipinatawag naman si Goro sa labas dahil may bisita umano ito. Habang palabas si Goro sa silid ay sinasabi naman ni Dunstan na hindi niya na naramdaman ang lakas ni Goro lalo na sa pitching. Ibang-iba umano si Goro noong nasa bats pa ito kung saan punong-puno ito ng dedikasyon at walang kapantay ang pagnanasa na manalo, kaya napakalaki umano ng ipinagbago ni Goro. Samantala, nagkaroon din si Junior ng problema sa major kaya nakipag-usap ito sa ama tungkol sa sinabi ng manager. Awang-awa si Junior sa kanyang sarili dahil inalis siya ng manager sa starting lineup sa Bison's game kung kailan simula na ang season sa majors. Gayunpaman, sinabi ni Gibson na hindi masisisi ni Junior ang naging desisyon dahil pangit umano ang mga laro ni Junior. Nakiusap si Junior na tulungan siya ni Gibson dahil wala umano itong ideya kung bakit ito nagkakaganon. Subalit sa halip ay natawa lang si Gibson dahil isa umano siyang pitcher kaya wala siyang alam sa mga batters, sabay biniro pa si Junior na gumamit muna ito ng tennis racket para mas madali umano itong makatama ng bola. Nainis si Junior sa pagtratong iyon ng kanyang ama kaya umalis na ito, subalit pagkalabas ng bahay ay hinabol ito ni Gibson at sinabing alaming mabuti ni Junior kung ano ang lugar nito, sapagkat kakailanganin umano ni Junior ng ilang taong tagumpay sa majors bago nito maranasan ang bumagsak sa larangan ng baseball. Pinayuhan nito na bumalik si Junior sa minors sapagkat kailangan umano nito ng mga pagkabigo at paghihirap bago ito maging isang top major leaguer. Nang sumunod na gabi ay nanalo muli ang Hornets laban sa San Francisco Guardians kaya meron na ang mga itong tatlong panalo, at mas lalo pa umanong nag-improve ang pitching ni Goro ayon sa mga ka-team nito. Kinabukasan ay nagharap na ang team ng Hornets at ang kinabibilangang team ni Junior na Riders. Maganda ang pitching ni Goro kaya sinabi ni Sanders na siguro ay hindi sila magiging abala hanggang sa umabot sa 5th inning. Subalit sa pagtatapos ng game ay natalo ang Hornets sa score na 7-3. Naiwang nakatulala si Goro sa bench kaya nilapitan ito ni Sanders para tanungin kung ano ang nangyari dahil bigla na lang itong nawala sa sarili noong 5th inning. Subalit maikli at simple lang ang sagot ni Goro na nangyari na umano kaya ang kailangan na lang nitong gawin ay ang manalo sa susunod sabay alis. Kinagabihan, tinawagan ni Oliver si Goro dahil nag-alala ito na baka bumalik umano ang yips ni Goro matapos makaharap si Gibson sa laban. Pagkatapos ay tinanong nito kung meron na ba iyong bagong layunin, kaya sinabi ni Goro na iniisip na lang niya na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya sa bawat laro niya sa susunod, lalo na at iyon na ang naging buhay niya kaya iyon muna umano ang layunin ni Goro sa ngayon. Nang sumunod na araw, habang nagpa-practice si Goro ay dali-daling ibinalita rito ni Sanders ang tungkol sa bagong balita na babawiin umano ni Gibson ang pagre-retiro at babalik iyon bilang player ng Bisons, bagay na labis na ikinagulat ni Goro. Ayon sa interview, babalik na si Gibson sa Bisons matapos itong gumaling mula sa operasyon at mga gamutan, at pinayagan umano ito ng mismong doktor nito na makapaglaro muli. Samantala, maging si Junior ay nagulat matapos marinig ang balita at inisip na tila nababaliw na ang kanyang ama. Ganoon din ang naging reaksyon ni Shigino nang malaman nito ang balita, lalo na't nagkataon pa na ang susunod na laban ng Hornets ay kontra sa Bisons, at si Goro pa ang nasa starting ng laro. Nang sumunod na araw, bago magsimula ang game ay nilapitan ni Goro si Gibson habang nagpa-practice sa field. Tinanong niya ito kung bumalik ba si Gibson para ipakita sa kanya at sa anak nito na si Junior kung paano magtagumpay sa ganoong kompetitibong antas. Dagdag pa ni Goro na mas mabuti sigurong manatiling retirado si Gibson dahil hindi nila kailangan ni Junior ang presensya nito sa mound para painitin sila, at dapat umano nitong igalang ang kagustuhan ni Junior. Nagkaroon ito ng negatibong reaksyon dahil sumagot si Gibson na iba ang kanyang mga prioridad. Kahit na nadidismaya umano siya sa dalawa ay wala siyang oras para sayangin iyon sa katulad ng dalawa na mga pasaway. Pagkatapos yun ay naglakad na palayo si Gibson at sinabing huwag na siyang kakausapin ni Goro kahit kailan. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban, subalit nahirapan si Gibson sa mismong laro. Marami sa kanyang mga pitch ang lumalabas sa strike zone at mas mababa pa sa 90 miles per hour ang bilis. Dahil doon ay nakapagpatama si Goro ng isang Grand Slam laban sa kanya. Pagkatapos ng laro, napagdesisyonan na tanggalin si Gibson sa Bisons, kaya kailangan umano nitong maghintay sa loob ng 10 araw kung mayroong team na gustong kumuha dito. Subalit sinabi ni Gibson na mag-voluntary retirement na lang siya. Naging laman iyon ng balita pati na rin ang naging halo-halong resulta ni Goro sa majors.
Sa buong season, nakakuha si Goro ng 7 panalo at 8 talo, at hindi umano iyon ang pinakamagandang record ayon sa tagapagsalaysay. Pagkatapos nyun, niyaya ni Oliver si Goro na manood ng isang AA na laro sa Nashville dahil may gusto siyang ipakita rito. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang laro sa ibaba ng unang inang, kung saan naglalaro ang Beaumont Green Jacks laban sa Nashville Bulls, at si Gibson ang pitcher bagay na ipinagtaka ni Goro.